Ayan, magandang araw po mga kapatid na guro. Ako po si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition at gusto ko lamang pong sagutin yung ilan sa mga tanong ng ating mga kapatid na guro po nung pang mga nakalipas na araw na hindi ko nasasagot at yung tungkol sa bullying. Kasi ang ilan sa mga tanong na natanggap ko bakit daw yung mga bullying lamang sa mga bata ang inaatupag ng TDC at hindi yung bullying doon sa mga teacher kasi as they claim ay nabubully rin naman daw yung mga teacher Wala, gusto ko pong linawin, hindi po gayon, Yung bullying na sinasabi po ninyo dun sa mga teacher ay hindi kasi technically bullying yung tawag ho dyan, Pwede yung harassment, pwede yung oppression, o kaya misconduct, Pwede ho yan makategorize ng mga ganun, Administrative cases, under the Department of Education's rules. Yung bullying kasi po na binabanggit natin sa mga bata, ito ay under several policies. Kasama dyan yung Child Protection Policy, kasama din po dyan yung anti-bullying law. Doon dinedefine po yung bullying. Ang pinaka-definition po kasi ng bullying ay peer abuse. Kaya ito ay tungkol sa mga bata. Yung bata against another bata. Yung bullying ng bata laban sa isa pang bata. Ngayon medyo palalawigin po yung IRR nitong Anti-Bullying Act at nasa proseso na yung DepEd sa pag-aayos po nito. Sapagkat nakita naman natin sobra-sobra na po, very rampant po itong mga bullying incidents. Pero sige, iwan muna natin yan Tungkol po dun sa binabanggit na bullying sa mga guro. Totoo po yan Totoo po yan. Maraming mga guro natin ang nakakaranas ng sinasabing bullying na ito. Pero sinasabi ko nga po, di ba? Technically, hindi bullying yung tawag ho dyan Lalo na kapag ginagawa po sa atin yan ng either ng ating colleagues, or ng ating superiors, So, halimbawa, din sa mga high school, meron tayong mga head teachers, meron tayong mga school heads, mga principal or supervisors, di ba? Tapos lagi kang pinagagalitan, parang ang feeling mo pinag-iinitan ka, di ba? Lagi kang inaalipusta, lagi kang inoobserbahan. So hindi na makatwiran yung ginagawa sa iyo in guise of technical assistance. Halimbawa, di ba? Baka yan ay mag-fall under doon nga sa tinatawag natin quote and unquote na bullying. Pero baka nga harassment, nagagamit po itong mga technical assistance na ito na tinatawag even class observations o yung iba pa ay nagagamit ng ilan sa ating mga kasamahan sa ating mga namumuno. Gagamit po ito para i-harass yung mga teacher or i-bully, again quote and unquote, yung mga teacher. Neto lamang po nakalipas na linggo, nakatanggap po ako ng 3 na mga tawag, may mga pumunta pa sa akin na mga teacher po na sila ay nabubully. Halimbawa, meron po isang teacher, teacher po siya pero pinagkaitan siyang magturo at ginawa siyang tagabantay ng gate nung pasukan at uwian. Teacher po siya. Simple lamang naman sapagkat kine-question niya yung ilan sa mga polisiya at yung paikitungo ng namumuno sa kanilang paaralan. Meron naman, isa din. Yung teacher na tuwing siya ay absent ay hinihingian siya ng written explanation bakit siya uma-absent. Diba? Na hindi naman ginagawa sa iba. So may kita mo, pag ikaw ay na-single out, ibig sabihin hindi yan makatarungan. Kasi kung ginagawa sa lahat yan, wala namang problema. Meron namang isang teacher na para siyang pinurusahan sapagkat yung kanyang DLL na supposedly ay weekly niyang pinapasa, araw-araw ipinapapasa sa kanya. And dapat handwritten. Gayon po, di ba? At nagsimula yan nung nagsimula niya ring questionin bakit walang transparency board doon sa kanilang paaralan. And lastly, ito po, meron ding isang teacher na lagi siya talagang inoobserbahan, lagi siyang pinupuna na wala nang nakitang maganda sa kanyang pagtuturo, sa kanyang lesson plan, hanggang sa pakikisama sa mga kapwa guro, lagi siyang pinupuna nung namumuno sa kanilang departamento, sa kanilang paaralan. So hindi po ito mabubuti ng mga gawain, lalo't lalo na tayo naman lahat ay pare-pareho lamang ng mga empleyado ng gobyerno. Kaya po sa amin sa TDC, ang lagi po nating sinasabi sa ating mga kapatid na guro, tayo ay pare-pareho mga lisensyado, tayo ay pare-pareho mga professionals, manindigan po tayo. Ang pinakamalaking panlaban sa mga bully ay tumindig tayo. Sagutin natin, harapin po natin at kung sakali pag-usapan natin sa maayos sa sistema, sa maayos na venue. Pwedeng grievance, pwede ring administrative case, or kung ano pa man, pwede tayong humingi din ng third party intervention. May mga ganyan po tayong proseso, at dapat i-harness po natin yung ganitong proseso. At ang pinaka-importante po, huwag nating hayaang tapakan ng ating karapatan. Pero ang problema ho natin, hindi mo may pagtatanggol, hindi mo maigigiit ang iyong karapatan kung hindi mo ito alam. At ang unang-unang dapat natin gawin para maipagtanggol ang ating karapatan, alamin natin ito. Paano po? Maraming paraan.
But initially, sumali po kayo sa TDC. Sama-sama nating alamin ang ating karapatan, igit ito, ipaglaban at ipagtagumpay. Magandang araw ng linggo mga kapatid at shoutout po sa ating mga kapatid na guro sa San Isidro National High School dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Of course sa kanilang principal si kapatid na Fernan Ventura. Thank you.